Nag-iisip ka ba ng mga negosyong sisimulan mo? Wag na! Ang dami ko ideya na may tamang diskarte pa. Eto na ang mga negosyong dapat alam mo. Mura, malasa, at sulit na sulit. Kanin pa lang, sold ka na. O ha, busog na ang tiyan, busog pa ang bulsa. Mga kanegosyo, mukbang tayo. Yung mga pumupunta dati, isa lang siya. Pagbalik niya, dalawa na sila. Susunod, isang buong pamilya na sila. May tawag nga kami doon, apocalypse. Sobrang saya namin. Ang kinikita namin kada buwan ay 6 digit. Maabot kayang leather sa Marikina, animal friendly rin daw. Dahil hindi ito galing sa hayop, kundi sa halaman. Maganda yung quality niya. Maluwag siya. Yung color is nice. Kilalang Marikina sa leather goods. Per month namin right now is 6 digits. Tapos pag peak season, which is yung Burr month, mabot kami ng 7 digits. Kung ang South Korea may kimbap, ang Japan naman ay may onigiri, at ang China may matchang. Pagdating sa savory rice snack, ano ang pambato ng Pinas? Presenting adobo rice balls. Malambot yung sarap tapos malatong sa... Lasang adobo, pero masarap. Pasadong pasado. May kita na kayo. Yes po. Pwede naman share. Ilan digits every month? 5 digits. Almost 6. Almost 6. Mura, malasa, at sulit na sulit. Kanin pa lang, sold ka na. Mga kanegosyo, mukbang tayo. Mabibili ang mga ito sa isang food truck na nakaparada rito sa San Juan. Malaki yung servings namin at ito yung binabalik-balikan. So, pang-sharing talaga siya. Para kang nagmumukbang kahit nasa bahay ka lang or tambay with friends. Ang konseptong ito, naisip ng mag-asawang sina Jover at Clau. Ang kinikita nila kada buwan, 6 digits lang naman. O ha, busog na ang tiyan, busog pa ang bulsa. Hango ang pangalan ng kainan na ito sa mukbang videos kung saan katakam-takam ang maraming pagkain na pinapakita. Kaya ang serving sa bawat order sa kanila, abay dinamihan din. Patok sa masa ang kanilang fried rice na mabibili mula 99 pesos lang. Ang pinakapaborito raw ng lahat, itong adobo fried rice. Igigisa muna ang sibuyas at bawang. Lalagyan ito ng kanilang signature adobo sauce. Ihahalo ang kanin. Dadagdagan ng kangkong, karneng baboy at garnish. Nako, ito po mga kanegosyo. Dito ako sa San Juan, sa isang kantong matao. Ang ganda ng kanilang truck, oh. Unique. Parang feeling ko nasa abroad ako. Ito yung ilan lang sa mga choices nila. At ang napansin ko dito, sa serving nila malaki. Pero affordable ang presyo. At alam mo, hindi tinipid. Tingnan mo naman itong kanyang liempo. Isang tipa haba. Ano ba yan? Tapos meron pa siyang egg. Pag may hinahin na kayo kumain, dalawa na kayong kakain nito, di ba? O, yeah, dami yung ulam, di ba? Mura, malasa, at sulit na sulit. Kanin pa lang, sold ka na. Mga kanegosyo, mukbang tayo. Mabibili ang mga ito sa isang food truck na nakaparada rito sa San Juan. Hango ang pangalan ng kainan na ito sa mukbang videos kung saan katakam-takam ang maraming pagkain na pinapakita. Kaya ang serving sa bawat order sa kanila, abay dinamihan din. Tama na muna sa Ebas. Simulan na natin ang mukbang. Mukbang mo na yung liempo. Ang haba at malambot. Oh, ha? Isang kurot, tanggal agad. Ay, ang sarap. Malasa. Para adobo to. Mga to. Bawal sa mga nagda-diet to. Oh. Kasi lahat masarap. Kimchi rice. Ayan. Kimchi nga. Manghang. Siomay niya talagang laman. In fairness, walang maalat. Ang sarap. Basta malinamnam siya lahat. Tama yung lasa niya. Meron din silang chicken wings. Luto-luto, oh. Nanunuot yung lasa. Pero ang naging paborito ko, itong kanilang burger. Parang yung mga mamahaling burger ano sa US. Ang ganda-ganda ng presentation. Nakakatakam kainin. 99 lang. Wah! Grabe! Saka talaga yung karne niya, oh. Totoo yung karne niya.
Nitong 2025 lang pumarada ang truck ng Mukbang dito sa San Juan. Dati ay hapon pa talaga sila nagbubukas, pero ngayon, bukas na sila ng alas 10 ng umaga dahil hinahanap-hanap na raw sila ng customer. Ako po in charge ako sa finance, saka sa overall na operation. Ako yung nag-craft ng recipe. Pagka sobrang dami nilang tao, may tawag nga kami doon, may tawag kami apocalypse. Siyempre, goosebumps. Siyempre, sobrang saya namin kasi manifestation yun ng ng nagustuhan nila, ng komportable sila na dito sila kakain, dito sila babalik. Prioridad daw nila ang kalidad ng kanilang mga produkto, pero dapat affordable price pa rin. With the price, talaga medyo maliit lang yung tubo eh. Kaya talagang pinipilit din namin na makapag-market kami sa mga tao, makapag-promote kami nung sinaserve namin na food para at least makover yung operational expense namin. Umabot sa 400,000 pesos ang puhunan na nilabas nila para sa customization ng food truck. Pero unti-unti na rin daw nila itong nababawi, salamat na lang sa pwesto kung saan sila pumarada. Bukod sa social media, may mas naging effective pa raw silang marketing strategy. Ang pinaka-effective talaga is yung word of mouth. Kasi talagang yung mga ibang pumupunta dito is dati isa lang siya, pagbalik niya, dalawa na sila. At sa susunod, isang buong pamilya na sila. Minsan nga nagsiset up pa sila ng isang long table. Masaya raw sila sa naisip nilang konsepto ng negosyo. I think strategic talaga yung magkakaroon ng food truck. Hindi ka na mag-rent ng mismong place at mag-renovate. So, if you plan to transfer man, hindi ka na ulit magdo-double gastos pa, di ba? Sa ganitong klase ng negosyo, may mga permit pa rin na kailangang ayusin. The typical business permits na kailangan like yung DTI, mayor's permit, barangay permit, then fire, sanitary, and health. So just the same with other businesses lang naman din. Ang isa raw dahilan sa kanilang pag-success, ang tiwala nila sa isa't isa. Never kaming nagkaroon ng issue sa pera. Kung sinong nangangailangan, kung sino meron, siya yung tutulong, isa mo nang sasalo. Ang hugot pa nila sa pagsusumikap, ang sinisimulang pamilya. Gusto rin nila makapagbigay oportunidad sa ibang tao, katulad ng kanilang tagalutong si Epip na may kapansanan sa pandinig at pagsasalita. Although meron na namang parang programs para sa PWD here, di ba? Pero hindi pa rin ganun kadali for them para makapaghanap ng trabaho. So yung mga kakilala namin na talagang nahihirapan din maghanap ng work, yun yung mostly yung kinukuha din namin. The more, the merrier. Hindi lang sa pagkain na imumukbang, pati rin sa kasamang tutupad ng pinakamimithing negosyo. Ang leather bag sa Marikina City, muraita o abot kaya. Pero di kalidad. Ang pinakamura, mabibili sa halagang 800 pesos. Maganda yung quality niya kasi, yan o, ganda ng leather niya. Maluwag siya. No po. Yung handle, I like that. Yung color is nice. Kadalasang gawa sa balat ng hayop kapag sinabing genuine leather. Pero ang abot kayang leather sa Marikina, animal friendly rin daw. Dahil hindi ito galing sa hayop, kundi sa halaman. Yes mga mare, real na real ang plant-based leather. Galing ito sa fibers o hibla ng piñatex o dahon ng pinya. Ang pinya-bonggang ideya, naisip ni Angela at ng kanyang mga kaibigan. Taga Marikina kami, malapit yung mga resources, tapos kilalang Marikina sa leather goods. Why not maximize yung mga resources and then yung mga artisans na sobrang alam na nila kung paano manahin ang mga leather. So yun kaya dun umusbong yung concepts and designs. Namuhunan sina Angela ng 8,000 pesos na ipinambili ng makina. Ang unang bag design na sinubukan nilang ibenta online noong 2002, hindi inaasahang papatok. Ang dami mo order. So sabi namin, wow, may market pa rin pala talaga yung mga gantong klaseng product. So doon na nag-ubusbong yung mga another designs, ganyan. So doon na kami nag-start talaga. Dahil nag-aral ng fashion si Angela, siyang nakatoka sa pagdidisenyo ng bags. Sa aming apat, we have different strengths. So yung isa sa amin is yung buong direction ng brand.
Tas ako sa marketing, yung isa sa finance, yung isa sa production. So we have our own roles in this business. Mula 2022, sa pamamagitan ng social media at iba't ibang online selling platform lang sila nakapagbebenta ng bags. Pero dahil half the price ang plant-based leather kumpara sa genuine leather, ang benta pak na pak. Mahal talaga ang genuine leather and mahirap siya i-outsource. Very limited na mga resources, kaya siya nagmamahal. Kaya yung plant-based is mas maganda kasi lalo dito sa Marikina maraming stores na nagbebenta ng mga fabric na vegan leather. So, mas madali siyang makuha and then kaya mas mura siya. Para maging mas matibay ang bags, pinalalaman na ng fabric ang mga strap. Ngayon, meron na silang 15 bag styles and designs. Mula sa backpacks, messenger bags, laptop bags, sling bags, hanggang phone bags, meron sila. Yung gusto ng masa is papalit-palit ng styles, ng colors. Very patok talaga sa kanila kasi nga madali nilang bilhin and marami silang styles na pwedeng i-incorporate with their outfits. Paano yung price range ito? Ba like this one? Magkano yung ganito? Actually, yan po yung coming sa new collection namin New this collection. Vermont. Oo. Pero yung price range na po is from $899 to less than $2,000 po. Ay, Yes po. napaka-affordable Opo. nga, no? Hindi mabigat sa bulsa. Yes. Pero leather. Yes Saka po. sabi mo, tatagal siya ng mga 5 to 6 years. years no? po. Not bad, no? Yes po. Dahil perfect for all ages and gender ang kanilang bags, kilatisin natin kung ano ang bagay sa iba't ibang tao. Hindi ka mauubusan ng pagbibigyan kapag nakita mo yung kanilang mga design dahil parang para sa lahat ito. Ito kasi, siya, yung may handle siya. Tapos minsan yung mga bata ngayon, may mga dalang mga, nga ba yun, parang mga iPad ba, ganyan. So, dito, malaki to. Marami malalagay. Tara! May mga dala din mga laptop yan. Yung mga, saka, may mga dokumento ka, yan. Eto, pwede. Di ba nakalagay yung wallet mo, susi mo, tissue, yan. Kasyang-kasya na yan dyan. Depende. O yan, kung ikaw babae, ito. Pag lalaki, ito. Pag babae, pwede din to. Ayan. Dami, iba-ibang klase, ha? Siyempre, meron din bagay para sa mga working nanay na tulad ko. Ang laki ng bag! I think ito po ang mas babagay para sa inyo. Tara, ano yan? Ito po mga freebies. Talaga, may freebies? Apo, may phone holder and bag bag tag. Tara! Wow! Galing ni Angela. For travel. Ayan. Ay, oo naman. Oo, pag-travel, lalagyan mo. Yes po. Bagay talaga sa akin to, oh. Ang ganda. Alam mo talaga, makikipagsabayan ka talaga doon sa mga... Thank you po. Ganda. Maganda yung quality niya. Kasi, yan o, ganda ng leather niya. Maluwag siya. No po. Yung handle, I like that. Yung color is nice. Actually, ito po, waterproof po yan. Waterproof. O, buti na lang waterproof yan. Tataas natin yan. Mula pagbebenta ng retail o patingi-tingi, ngayon, tumatanggap na sila ng bulk o bultuhang orders. Biggest project namin is 4,000 bags, which is current ngayon. We're still doing it and then we're really grateful kasi nga they trusted us. Mula 1, 5 na ang mananahin nila ngayon. At kung dati ay sa Marikina lang, may patahian na rin sila sa Antipolo. Minsan, masyadong maraming corporate projects, so naapektuhan yung retail namin. Kaya we're planning na kumuha din ng iba pang mananahe to really supply the demand. Peak season nila ang bare months, pero kahit ibang buwan, malakas pa rin daw ang benta. Per month namin right now is 6 digits. Tapos pag peak season, which is yung bare months, mabot kami ng 7 digits. Sa 3 taon ng negosyo, maniniwala ba kayong ang mga may-ari hindi pinapasweldo ang kanilang mga sarili? Hindi kami sumsweldo pa in like yung monthly. So every year lang yung mga dividends para yung capital is intact and then lumalago pa rin.
We still have full-time jobs and parang side hustle lang siya. Pero sobrang laki talaga nung business na. Karamihan sa kinikita sa negosyo pa rin ang balik. Nagdagdag sila ng makina at mga materyales. Sa ganitong paraan daw, mas madaling mapapalaki ang negosyo. Right now, we're planning naman na mag-put up ng website and then we want to cater din sa international markets. After the website, we're planning to make an apparel, so mga clothing, mga jackets and all. So para bags and clothing, maraming kaming plans pa talaga to expand. Ang simple pero kakaibang ideya, malayo na ang narating. Ang tubong Marikina malapit na ring makilala sa ibang bansa. Do it if you have an idea, a passion. Doon mo kasi makikita na if mag-excel ka ba doon, gusto mo ba talaga yon, yun yung stepping stone mo to be successful in everything that you do. Second is put God in center of your business kasi the knowledge, the wisdom, the resources, it all comes from Him. So kaya napakahalaga na nasa center din si Lord sa business. Hindi na kailangan lumayo para makaisip ng bago. Minsan, ang kayamanan sa paligid lang nagtatago, naghihintay madiskubre, mabigyan ng bagong bihis, at maipagmalaki sa lahat ng tao. Kung ang South Korea may kimbap, ang Japan naman ay may onigiri, at ang China may matchang. Pagdating sa savory rice snack, ano ang pambato ng Pinas? Presenting adobo rice balls, ang paboritong ulam na adobo at kanin in one bite. Malambot yung sa loob, tapos malutong sa labas. Lasang adobo, pero masarap. Pasadong pasado. Sobrang sarap po. Produktong nagsimula lang bilang subject requirement ng 2 estudyante. Ngayon ay isa ng negosyo at kumikita na ng libo-libo. Naging extension ng eskwelahan ang kusinang ito ng entrepreneur students na sina Cody at Raven. Paano ba naman kasi dala-dala nila hanggang kusina ang kanilang school project? Dun sa food science na subject na yon, parang we were tasked na gumawa kami ng product na food product na parang kakaiba or parang hindi pa nagagawa. Then naisip namin nung time na yon na bakit hindi tayo gumawa ng rice-based snack na Pinoy flavor. Parang naisip namin, gawa tayo ng meal, pero snack. Parang binilog natin ang isang meal. Para pag kinain siya, parang you get the fulfillment of eating as a meal. Ang resulta ang kanilang adobo fried rice balls. Hindi na kailangan gumamit ng kutsara at tinidor para makakain. Lasapin ang paboritong adobo in one single bite. So pag inisip mo na Pinoy, anong ulam na pumapasok agad sa isip mo? Adobo, right? So, yun ang naisip namin na adobo. Pero future plans namin, gusto namin gumawa din ng sinigang, kare-kare, afritada, and other Filipino flavors. Pero hindi raw ito naging madaling proseso dahil nagpaikot-ikot na raw sila kakaisip kung paano makukuha ang tamang recipe. Since wala pang naggagawa ng ganong bola. So, nung time na yon, nahihirapan kami kung ano dapat unahin. Dapat ba i-fry muna yung chicken bago gawing adobo? Dapat ba i-steam? Kung ano ginawa talaga namin. At parang nag-experiment kami. Major challenge daw ang mismong pagbibilog ng kanin. After gumawa ng adobo, rice, saka siya ibabola, right? And ipa-fry. Pag ginagawa namin yon, yung ball itself, nadudurog. Yeah, it could like, parang sumasabog pa dun sa fry. Parang nabubuta siya or nawawala yung form niya ng bilog. When that was happening na to us, we were like on the edge na of like Giving up na parang let's just change concept. Yeah, sabi ko sa kanya, tigil na natin to, pagod na ako kasi 7 hours kami na sa kitchen. Ginagawa yun kasi the molding itself sobrang matrabaho. Pero kahit nabilog na raw ang kanilang ulo, hindi raw nila ito sinukuan. Pumasa sila sa kanilang subject at ngayon ay itinuloy na nila itong negosyo. Sumasali sila sa mga food bazaar at pop-up. Mabibili rin online ang kanilang frozen rice balls na ready to fry na.
Eto, mga kanegosyo, kasama natin. Ako, batang-bata, estudyante pa to eh. Nag-aaral pa si Cody. Ituturo muna niya sa atin kung paano niyang ginagawa yung kanilang Chicken adobo chicken rice. adobo ball rice. Okay. Sa mainit na mantika, igigisa ang bawang at sibuyas. Isunod ang hinimay na nilagang petsyo ng manok. Kumusta yung business ngayon? So far naman po, so good. Madami ng mga repeat customers. Wow. Madami na rin po kami. Actually, wala pa po kaming physical store, more on pop-ups, bazaar. Ano po, ito sunod. Soy sauce. Soy sauce. And toyo. Yeah. Lahat to din. Yes. Because nga adobo, so kala may toyo. Pwede nang ihalo ang kanin sa ginisang manok. Anong klaseng bigas yan? This is jasmine rice po. Jasmine rice. Bakit jasmine rice ang kailangan ilagay? Actually, ano po siya, Texture. nasa texture po siya at saka para, if you notice po yung mga adobo rice ball namin, hindi po namin siya nilalagyan ng pang coating para hindi siya, yung flour ba, yung mga batter, yung rice na po talaga yung nag-hold as yung pang, Para magdikit-dikit siya. dikit-dikit siya. Timplahan ito na asukal, suka, pampalasa at oyster sauce. Nako, Cody! Di na kaya ng powers ko ang maghalo. Take it away! Pag hindi po kasi nahalo ng maayos, medyo imbalance yung lasa. Which is important kasi maliit lang po yung Baka sabihin, ba't walang ulam to? Yung ibang may subo. So, kailangan talagang mix na mix yan, di ba? Huling idadagdag ang spring onions. Magbibigay yan ng ibang kakaibang lasa. Yes. May konting lasa and aroma, of course. Correct. Yan. Para ma-boost further po yung lasa ng chicken adobo. Kailangan lang palamigin ng rice mixture at pwede nang bilugin. Tapos, Tama na ba yung ganyang bilog? You can put add a little more po siya. Bilog-bilog kalaki. pa. Tapos you can get some more adobo rice. Tapos you can get until... Maliit ba? It's a little small po. Yeah. Hello! Yan, to, pwede na. Yes. Tapos ano lang po siya, roll talaga ng ganito. In a circular motion po para maging flush lang yung pagkabola niya. Matrabaho tong ginagawa nila sa Cody para lang makabenta nitong ganitong chicken adobo rice ball. Very good. Very good! Parang buchi! So talaga importante niya maano nyo na hindi malayo yung size niya doon sa mga nauna niyong ginawa. Yes po. Otherwise, mapapansin talaga yun. Literal na mambobola kami ngayon ni Cody sa pambibilog namin sa mga adobo rice na ito. Kumikita na kayo yan? Yes po. Wow, good na. Ano na, pwede na ba share? Ilan digits every month? Actually, since siguro digits na lang po yung share ko. Siguro nasa mga 5 digits, almost 6. Almost 6. So ito na ang ating mga nabilog na chicken adobo rice ball. After 3 to 4 hours, pwede nang prituhin ang mga rice ball. Dahil galing freezer, puputok ang kanin sa outer layer ng rice balls na magbibigay ng crunchy texture nito habang malambot naman ang loob. Sa halagang 99 pesos, matitikman na ang kanilang combo na adobo rice balls with chicken poppers on the side. Ang sarap. Crunchy and soft on the Crunchy. inside. Tapos moist sa Yes, loob. very moist po siya. At very malasa. Masarap nga. Nakakabusog. Tapos this one, itong 99 pesos, sobrang mura siya. Kasi parang ano nga to, parang mahina-hina kang kumain, sobra sa isang tao to eh. Kasi mabigat sa tiyan to. Dahil rice. So sobra siyang malasa. Lasang-lasa mo yung adobo. Tapos pag binigyan mo pa nitong ulam na ganito, panalong-panalo na to. Magandang oportunidad para kina Cody at Raven na naisanegosyo agad nila ang kanilang napag-aralan sa eskwelahan. The moment we see people smile after they take a bite from the adobo rice ball, it gives us yung sigh of relief ba na thank you that we didn't give up on it. Na we were able to give the love of adobo, the love of Filipino food to people out there. Dapat maniwala ka sa sarili mo, believe in your product, tapos everything will fall into its place. Dumadami na ang mga kabataang mas gustong magnegosyo kaysa patrip-trip lang. Dahil walang pinipiling edad sa pagbibusiness, sa kalidad ng produkto at serbisyo, masusukat ang galing ng negosyo.
Kaya bago man ang halian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan. Susan tayo!